Muli po ang pagbati ng pag-ibig at kapayapaan, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa buhay at lakas na ipinahihiram sa akin ng Diyos para po ako ay magpagpatuloy sa aking paglilingkod. At salamat sa Diyos sa muling natutunan po na paksa ah, sa nakalipas po natin na pag-aaral. Topic po natin ay sa aklat po ng mga taga-Ebreo. Striking po sa akin doon po sa pag-aaral na yon ay kung sino po ang sumulat ng aklat ng Ebreo. Kasi po sa mga sulat ni Pablo, inilalagay niya yung kanyang pangalan. Halimbawa, yung sa unang Korinto, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus. Ganon po magsulat si Pablo. Nakalagay yung kanyang pangalan, sabi po ni Brad Rodel. Kaya lang dito po sa aklat ng Ebreo, wala po kayong mababasa na si Pablo yung sumulat ng aklat ng Ebreo eh. Hindi niya kasi inilagay yung kanyang pangalan. Pero bakit naman tayo ah, nakatitiyak na kahit na hindi nakalagay yung pangalan ni Pablo ay makikita natin na si Pablo yung sumulat. Dahil doon sa pamamaraan po ng kanyang pagsulat mga kapatid eh. Actually talagang hindi niya talaga siguro ilalagay yung kanyang pangalan. Kasi ito pong sulat na ito ay para sa mga Israelita. Hindi naman po siya ang apostol sa mga Israelita. Meron pong apostol sa mga Israelita. Apostol po kasi si Pablo sa mga Hintil. Yun po yung mababasa natin sa Galatia 2 at 7 hanggang 8. Ganito po ang mababasa natin. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. Kaya doon po sa time na yon, ang apostol po sa mga Israelita ay si Apostol Pedro. Si Apostol Pablo naman po, apostol siya sa mga hintil. Kaya maaari hindi niya inilagay yung kanyang pangalan dahil kinikilala niya si Pedro na apostol sa mga pagtutuli. At siya ang apostol naman, si Pablo, sa mga hintil. At ito pinagtatalunan hanggang ngayon ng mga scholar kung sino po ang sumulat nitong Hebreo. Actually, hindi lang ito ang unang sulat ni Pablo, sabi ni Brad Rodel, sa mga Israelita doon sa mga Hudyo. Hindi lang ito Meron pa siyang ibang sulat na nauna bukod dito. Yun naman po yung mababasa natin sa Hebreo 13 at 22. Ganito po ang mababasa natin, mga kapatid. 13 at 22. Datapwat ipinamamanhig ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral, sapagkat kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Kaya meron ng naunang sulat bukod dito sa existing na aklat ng Hebreo sa ating panahon. Meron pa siyang unang sulat doon sa mga taga-Hebreo. Yun po ang isa pa na striking po sa akin. Sinasabi niya to, siguro kaya po siya sumusulat, ano? Hindi po siguro. Talagang
sumusulat siya sa mga taga-Israelita para ipakita na talagang masasakop niya pati ang Israel sa kanyang pangangaral na gagawin. Dahil may hula po na ganito na sinasabi sa Gawa 9 at Gs patuloy hanggang 15. Ganito po yung mababasa natin. Gawa 9 at Gs hanggang 15. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sa 11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa langsangang tinatawag na Matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalahin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Nakita niyo po yun. Kaya tiyak na tiyak masasakop ni Pablo hindi lang ang hintil. Pati po ang mga anak ni Israel, mga kapatid. Masasakop din niya ni Pablo. Yun po yung naging striking sa akin sa pag-aaral po natin doon sa aklat po ng Hebreo. Kaya salamat po sa Diyos na natutunan ko po ulit na ito, na mga katwiran ng Diyos na itinuturo ng ating mga KNP, lalo na ng kapatid na Rodel, na itinuro naman sa kanila ng kapatid na Elit, kapatid na Ted. Magandang araw po sa inyo. Salamat po sa Diyos. At pakituwid po ako kung meron man po akong nasabi na hindi marapat. Salamat po sa Diyos.